Hi, Aries! Mid-April 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Anong marahil kailangan nyong marinig ngayon? Mid-month ng April. Okay, we'll be straightforward. Aries, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aries. Uy. Sige, add pa tayo dito. Meron ng bumagsak. I know sa live. Tayo po ay live na live sa ating FB. Ay hindi nakikita yung ano natin, baraha. Pero ulitin ko, ito po ay i-upload rin natin. Okay? Add tayo dito. The 8 of Swords. And, okay. 8 and 10 of Swords. Okay. So, ayan. Kita nyo naman. May ilang espada dito na umaangat, Aries. 10 of Swords. Hindi ko ito tatamisan, pero nawaywag lang din po lalaliman, okay? Actually, 10. Isang indikasyon na, syempre, walang forever, guys. Ayan, napaka-bitter na naman yung moonshot. Kumbaga, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon? Highs or lows ng buhay? Meron bang sitwasyon kung saan ay hindi ganon kagaanan? Physically tiring ba ito or emotionally draining? Sa parte ba ito ng trabaho o relasyon? Tayo po ay general reading. Take only what resonate po. Depende na ito kahit papare-pareho kayo ng sign. Napakalawak po ng astrology kung saan kayo higit na lamang nag-iiwan syempre pa ngayon ng priority. Okay. Hindi rin naman ito medyo nahihirapan si Moonshell. Dalaw kasing ano to eh. Yung card ng pagkapagod. Or may ilang negative energy. May ilang sitwasyon na hindi madaling i-handle sa lahat ng pagkakataon. Pero don't be too hard sa inyong mga sarili. If ever, meron talaga kayong dinideal na situation right now kung saan merong pain. Okay? Halimbawa, ito hindi isang medical advisor ang Moonchild. Pagdating sa kalusugan, physically, mentally, kung draining, minsan hindi natin napapakiramdaman sa hirap ng, alam niyo yun, sa takbo ng buhay, may pagka-busy, productive ang ilan sa inyo, so pagod. So pahinga lang din, recharge your energy, at kung kinakailangan, this is the best time na higit yung papakiramdaman yung kayo. Kasi minsan, lalo pa nga po kung as an Aries, on fire kayo. Kung nandyan yung motivation to move on, to move forward, may tendency na padalos-dalos tayo sa pakiramdam na hindi nyo masyadong, kumbaga, napapakinggan yung kayo. Dahil nga po, focus kayo doon sa goal nyo na hindi masama. Pero napakahalaga ngayon, mid-month, bigyan mo ng oportunidad ang iyong sarili, Aries, na i-work out itong ilang pakiramdam mo. Ulitin ko, minsan walang higit na makakaalam sa inyo nito, Aries, kung hindi kayo lamang din. Listen to your intuition, listen to your body, guys. Always listen to your body. Kung meron kayong kailangang i-release na ilang tension, or kung meron nabubuo ngayon pa lang na miscommunication, huwag kayong masyadong ma-attach sa sitwasyon na yan. Everything is temporary. Sabi ko nga, matatapos to. Walang forever. Ayan na naman si Moonchild. Release anything or anyone that no longer serves you para sa iyong growth. Spend time na iproseso itong ilang dalahin mong ito. At ikaw ang makapagsasabi, aking ulitin, kung kailangan mo na ba itong i-let go or i-release. Okay? Napakahalaga sa pagkakataong ito na papakiramdaman ang iyong sarili. Aries. Hi, Taurus, mid-April 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Ano nga bang marahil kailangan yung marinig ngayon para sa mga Taurus? Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Taurus.
Taurus, message. Okay. Uy. The Ten of Cups ay narito. So, okay, 4 cards to. Ten of Cups, 4 of Cups reverse, the Knight of Swords, the Empress. Okay, so umaangat po dito, unang-una na, ang usaping pamilya, relationship, especially kung meron na kayong ilang kids. Ito napakalawak ng family sector. It could be about your emotional side, yung pagiging malambot nyo. Ayan. Bilang mga Sagittarius, andyan yung pagiging generous din, or yung pagiging provider sa paraan nyo ngayon. Okay, ano pa man yan, kahit wala pang involved na pera. Pero yan po ay vina-value, na-appreciate, hindi nyo pa man ma-realize, okay, or hindi kayo makatanggap ng something in return, pero yan po ay napapahalagahan. Okay. Okay, the Four of Cups, kung meron kayong, kumbaga, it could be physically, mentally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Meron kayong pakiramdam na kailangan nyo munang alam nyo sa inyong mga sarili. Today, parang it will take some time para makabuo ng desisyon, or kung meron kayong pipiliin na options, merong ilang options, choices, huwag kayong magmadali ngayong buwan, okay? Especially ngayong mid-month. Gaan naman parang kainit yung pakiramdam nyo. Hindi kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. Parang yung bugso ng damdamin, kumbaga. Huwag lang magmamadali. Huwag pa bigla-bigla. Huwag pa sugod. Ito po ay something na pinag-aaralan, pinapakiramdaman. Okay? Kung kinakailangan, pag ninilay-nilayan, do some reflection. Other messages, kung hindi yan mag-apply, sabi ko nga, hindi isang medical advisor ang Moonchild, pero kung meron kayong pakiramdam dyan, kasi nga andito yung pagiging action-oriented nyo, na dapat meron tayong nakikitang resulta. Meron kayong gustong ma-improve or makitang development sa pera, the Empress coin, or sa relasyong ito sa pamilya. Then, wag lang kayong mainip. Okay? At papakiramdaman nyo rin yung kayo. Kasi yung init nga, ay nag-aalab rin para sa mga Taurus. Kung kinakailangan yung magpahinga, gawin yun, mag-recharge. Wala kayong ibang kalaban dito, Taurus. Okay? Wala kayong kakumpetensya. Okay? Kumbaga, take it easy. Isa-isa lang. One step, one day at a time. Other messages, if ever hindi pa rin mag-apply yun, maaaring umaangat dito yung inyong pagiging open sa ilang possibility, or maybe isang message ito, baka dito mag-apply, lalo pa kung kailangan yung mag-recharge. Iba-iba rin naman tayo ng paraan kung paano tayo lumalakas or nakakapag-save ng energy. Maring ito ay sa paraan ng pakikipag-socialize sa ilang kaibigan or ilang kapamilya, kapareha. Parang yun yung umaangat talaga dito. Marahil isang indikasyon yon to pay attention sa yung pakiramdam. Okay? Follow your heart, trust your intuition, Taurus. Maring sa paraan dito, the Empress, napakalawak nito. Sabi ko nga sa pakipag-socialize. Pagdating sa inyong relationship, sa romance, or friendship, maring meron kayong dadaluhan. Why I'm getting a message na meron kayong maring party invites. Ngayon, oo nga, ito na nga po. Malapit na tayo sa inyong season, Taurus season. So, maaaring ngayon pa lang pinaghahandaan na ito ng ilan, yung party or events, maging ano pa man yan, kung saan may kasiyahan, mapapaangat nyo yung inyong mga social sides. Ayan. Masaya lang, magaan lang. Kung ito ay inyong lamang, pahihintulutan, syempre pa, balance is the key. Napakalawak marahil kaya medyo ang daming umangat ng ilang indikasyon na hindi lang sa isang sektor umiikot ang buhay. Andiyan ang pamilya, kapareha, mga bata umaangat dito with the Empress. For some of you,
Ulitin ko, hindi isang medical advisor or professional health advisor, pero dyan pumapasok ang indikasyon ng pregnancy. For some of you, okay, hindi kailangang ipilit. Pare, ngayon pa lang, nagbubuntis na, bibigyan nyo ng extra focus ang iyong baby, of course, may ilang goals sa point na yan. Or if this is about your professional area, merong someone na may impress sa inyong kagalingan, sa inyong paraan, kung paano nyo dinadala ang inyong sarili, or kung single, hindi imposible na merong pag-spark sa inyong mga love life. Ang dami guys, ang daming ganap. At healthy naman yung nakikita ko dito kung papanatilihin nyo ang balance na hindi madali. Okay? Kumbaga, have fun din. Yun yung pinaka-word. Have fun, try to socialize, try to meet new people kahit over the net lang ito. Maaring dito sa paraan na ito. Medyo maano yung inyong isipan, okay? I mean, hindi lang naman sabi ko nga sa isang sektor lang. Napakahalaga na lawakan nyo ang inyong isipan. Pakiramdaman ang mga bagay-bagay rin. Deserve ang mag-enjoy at magliwaliw din minsan para sa inyo, Taurus. Hi, Gemini, mid-April 2024, mid-month of April. Kuha tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Anong maiwan natin para sa mga Gemini ngayon? Mensaheng gabay po para sa mga Gemini. Message. Gemini, ayan, agad-agad. Sige, add tayo dyan. Okay. The Empress ay narito. 3 of Wands reverse. 3 and 4 of Wands. Both are in reverse. Sobrang nag-a-apply ito. Sa kanina ko pa na-mention na si Mercury. Right now po, planet Mercury is still in retrograde phase. So, nandyan yung ilang kabagalan. Ayan, puro kabagalan si Moonchild. Pero sa true lang, papaangatin natin ngayon, yung pasensya. Habaan ng inyong mga PC. Mapa-travel man ito, short distance travel, or long trips man ito, sa traffic, ayan, sa mas practical, or pagdating sa communication, transportation, and technology. Yung inyong mga Wi-Fi connection ngayon, maaring merong ilang glitches, may ilang kabagalan, pero yan po ay meron at merong dahilan. Huwag tayong mainip. Paangatin natin ang ating mga paghaba ng pasensya. Si Moonchild, walang ganyan. Minsan talaga, syempre pa tao lang tayo, may pagkakataon talagang hindi, kumbaga umaangat ang ating emosyon, pero kalma lang. Okay? Lalo pa kung meron talaga kayo na makatensyon sa inyong pamilya o relasyon. Umaangat dito kahit sa simpleng tensyon, hindi kailangang laliman. Umaangat yung miscommunication na hindi maiiwasan. Pero as sa Gemini, isa to sa pinaka-natural nyong abilidad kung paano nyo dinadala ang inyong sarili sa pagsasalita, pagbabahagi, ayan. Caring-caring nyo to. O kung sino man ang makaharap nyo, madadala nyo ang sitwasyon. Okay, the Empress, meron at meron ditong may impress. Mula doon sa una kong na-mention kung paano nyo pinapaangat ang inyong mga communication skills. Okay, merong someone na maaring tahimik na kayong napupuna. I mean, hindi nyo pa man ito ma-realize, mapatrabaho man ito, or personal na relasyon. Kumbaga, napapakinggan ka, Gemini. Gano'n man minsan parang pakiramdam mo hindi. Okay, may pagkakataon na gano'n eh. Merong nai-impress sa iyong kagalingan, sa iyong natural na abilidad na aking na-mention, dito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Meron at merong pag-angat ng iyong oras sa mas praktikal, ng iyong beauty, yung iyong pagiging magnetic at charming. Sana all. Ganyan. Okay? So, maybe isang sign din ito na
papaangatin ang inyong mga tiwala sa inyong sarili. Maybe yun yung pinaka-message na kailangan ding marinig ng ilan sa inyo. Confident is the key. Confident, beautiful with the heart. Char. Hindi. Pero meron kayong ganda. Meron kayong galing. Huwag niyong kakalimutan yan. At huwag lang kayong mainip. Okay, meron tayong nakikita dito ang personal. More on personal, rin dito. Celebration or tahimik na kasiyahan na, alam niyo yun, baka dito mag-apply yung reversal tayo every time, guys. If this is about work, merong parating. Positive possibilities. When it comes to your work area and your relationship. Meron actually dito, this represents wedding. Ayan. But this one is in reverse po. Kaya po, nami-mention ko yung ilang kabagalan. Okay. This month, mid-month of April, Gemini, kung kinakailangan, huwag tayong masyadong magpapadalos-dalos lang din sa pwedeng desisyon or hanggat kaya, pag-aaralan muna yung bawat detalye. I mean, kasi I feel dito na meron kayong maaring makalimutan na ayaw natin. So, very important na yung awareness lang din po sa inyong paligid. Or baka kasi maging makakalimutan ng ilan. Okay, so titingnan nyo, especially kung halimbawa meron kayong pipirmahan na kontrata o ilang dokumento, napakahalaga na ito ay talagang binubusisi or chinecheck mabuti. Huwag magmadali. Kalma lang, okay? Balance. Okay, ano pa bang maiwan natin dito? Empress Coin, this is about yung inyong pagiging ang tawag dito, yung kasi kung aking i-relate sa ilang cards, parang glamorous yung nakikita natin dito. When it comes to money, take it easy lang din. Wag yes ng yes. I mean, kasi baka as a Gemini, andyan yung pagiging sociable na parang ang hirap mag-no sa ilang offers. Yes, opportunity. Yes to opportunity, pero hinay lang din sa part na tatanungin mo ang sarili mo kung carry ba? Kaya pa ba ng enerhiya? So, isa-isa lang. Kalma. Okay, balance. Para sa inyo, ngayong mid-April 2024, Gemini. Hi, Cancer, mid-April 2024, mid-month of April, kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Cancer, anong maiwan natin para sa kanila? Cancer, message. Cancer, ayan. Meron ng isa. Okay. Dalawa. 4 of Cups. At the 5 of Cups. 4 and 5. 5 of Cups is in reverse. Okay, so medyo bilang kayo ay aking mga katukayo. Bilang ako po ay I have my sun sign in Cancer. Para sa ilan sa inyo, ay dami bang ups and downs nitong mga nakalipas na araw or linggo? Nakaramdam ba kayo ng tensyon or ng conflict sa ilang kapamilya or katrabaho, kapareha? Pero, ano rin naman, kumbaga parang na-wash away din naman siya agad ng agos ng buhay. Kumbaga, sana, ay nababaan natin yung ating pride. Ayan, parang nagsushare na si Moonshot ng personal na hindi. Pero, napakagandang pagkakataon ito ngayon, mid-April, Cancer, to do some reflection. To evaluate or re-evaluate, i-assess mo, i-proseso mo ang mga bagay-bagay na iyong pinagdadaanan ngayon or pinagdaanan, yung ilang laban mo sa buhay, na kung saan ay higit na umaangat ang syempre pa ang inyong mga emosyon. Ayan, bilang kayo yung mga pusong mamon, maring umangat or umaangat ngayon ang pagiging extra sensitive ng mga Cancer.
At ito maaaring in a way naapektuhan hindi lang kayo, pero ang tahanan, pamilya, or ito nga po, yung na-mention ko, saan man nag-highlight ngayon, tayo po ay general reading. Take only what resonate. Pero kung ano man itong tension na ito, if ever mag-apply, this is the best time. Uulitin ko na iproseso ang sitwasyon nang hindi ka nagpapatalo sa emosyon. Pero ang hirap niyan, kasi hindi naman tayo perfect. Pero you have to release anything that no longer serves you, Cancer. Unti-unti. Kasi kung meron pang pakiramdam mo dyan, parang minsan natitrigger ka pa rin, it's parang a way na parang hindi ka pa totally healed. Kumbaga, meron pa rin, di ba? Pero, don't be too hard sa inyong mga sarili. Unti-unti lang tayo. Or kung hindi naman to something, kasi sabi ko nga, napakalawak ng astrolohiya. Meron kayong fire signs in your placement sa inyong chart astrologically. So, kung ito ay something light lang naman, carry, kayang dalhin, maring ito ay hindi mag-apply totally. Itong na-mention kung may pagkamalalim na tension or conflict for some of you. Maybe isang indikasyon lang ito to connect with your method or yung mga paraan mo kung paano ka nakikiramdam, paano mo pinanghawakan ng sitwasyon. May peaceful resolution to, Cancer. Ano man ang kinakaharap mo, positive, negative. Actually, para sa ilan, merong rekindle ng relationship or pag-aayos, pagpapatawad. Meron ding maaring reconnection for some sa pamilya or yung pagkakaisa. Ayan, sabi ko nga, maaring yung tension na ito, mawawash off lang to. I mean, panandalian, point of life, part of growing up, meron at merong tension. This is the best time. Bigyan nyo ng opportunity na i-assess to, Cancer, ng may pagkalma. Titingnan nyo yung bigger picture ng sitwasyon. Gaano man kahirap i-handle minsan ng mga bagay-bagay. Okay? Other messages, if this is about your work, career, maganda. Okay? Mas makakapag-move forward kayo sa inyong goal. Mas makakakonekta kayo dun sa init ng nais niyong makita pagdating sa trabaho or negosyo. Mapupuna ang mga Cancer. Hindi niyo pa man yan ma-realize, pero may magandang progress when it comes to work. Pero isa-isa lang. Okay? Huwag niyong madaliin. Huwag niyong pangunahan ang mga bagay-bagay. Other messages when it comes to love, relationship, napakalawak niyan. Nauna ko na kanina yung pamilya. I'm getting a message with 5. 5th house in astrology kasi this is about your romance, true love, or pagdating sa inyong dating stage, or kung dumadaan kayo sa dating stage, why not? Merong pag-bloom, pag-glow up ng inyong buhay pag-ibig ngayon. Or talagang meron, lalo pa kung meron kayong plano na bumuo na ng pamilya or bumuo na ng baby. Pero take it easy, ulitin ko, huwag kayong ma-pressure, iwas sa stress, isa-isa lang. Kita mo, 4 of Cups, inaabutan ka niya. Isa-isa lang daw. Baka malunod ka kapag pinagsabay-sabay mo. Take everything one step, one day at a time. Para sa inyo, ngayong mid-April 2024, Cancer. Hello, Leo, mid-April 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayon. Anong mensahe ang marahil ay kailangan niyong marinig para sa mga Leo? Message? Leo, anong message ang maiwan natin para sa kanila? Ano pong kailangan nilang marinig ngayon para sa mga Leo?
Leo. Excuse me po. Ayan, meron nang bumabagsak. Leo. Add pa tayo dyan. Okay. So, tingnan natin. Uy, the Tower. The 6 of Swords reverse. Ito na naman si 8 of Swords. 6 and 8 of Swords are both in reverse. Actually, ito hindi kailangan namang katakutan, laliman, mensaheng gabay lamang po. Mid-month of April, Leo, expect the unexpected. May ilang senaryo dito. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Unang-una, okay. Unang pumasok sa isip ko ay yung pakiramdam dito na ito reversal din po tayo every time. So, maring ikaw itong mangsosorpresa or ikaw ang masosorpresa or masyashock. Maring merong katotohanan na ma-reveal. Yes, maring merong revelation dito or realizations for some of you. Meron kayong mapagtatanto na ay ganito pala. Marahil nangyari na ito from the past para sa ilan, okay? Kung saan dito mag-highlight yung pakiramdam o yung ilang dahilan kung bakit yun nangyayari. At dito maring makabuo kayo ng, sabi ko nga, realizations, ilang aral. At pwedeng mabago dito yung inyong pananaw or paniniwala sa tao, sa sitwasyon, relasyon. Expect the unexpected. Okay. Other scenario, maring merong magbalik. Guys, hindi man ito physically, hindi man ito mismong tao, pero kahit sa inyong sariling isipan, pakiramdam, mula sa nakalipas o nagtatapos na. Okay? Other messages na pakalawak ng pwedeng iparating ng baraha, Leo. Ito, maaring meron kayong balikan na halimbawa, proyekto ito or plano na hindi nyo masyadong nabigyan ng atensyon itong mga nakalipas na buwan ng taon. Then maybe this is a sign for some of you na why not? Why not subukan ko ulit ito? Why not bigyan ko ito ng something attention, focus? It may be related to travel matters, may ganyan, travel or sabi ko nga, sa ilang relasyon nyo from the past or ilang close relationship nyo. Or maybe isang sign, halimbawa kung kayo ay nasa malayong lugar ngayon, Leo, na why not balikan mo itong ilang tao kahit over the net lang, okay? Na hindi nyo na nabibigyan ng sapat na oras, pamilya ba ito, kapareha. Marahil, ito yun eh, yung connection, okay? Or yung commitment na meron ka sa kanila. Paangatin yung communication. Communicate with your partner. Lalo pa kung medyo with the Tower, may ilang pakiramdam na hindi nyo maipaliwanag na parang bigla-bigla na lang ninyong maramdaman. Yung ganon, okay? Pero sa mas practical dito, when it comes to your money, finances, Leo, for some of you, meron kayong higit na, I will be honest, may ilang pagtaas or pakiramdam nyo, eto napaka parang normal na ngayon, tumataas ang mga bilihin, or talagang, kung ikukumpara po, itong ilang gastusin mo nitong kahit mga nakalipas na linggo lamang ay parang may pagtaas ng expenses. Okay? At dito, huwag kayo susuko. Siyempre pa, susubok kayo. Susubok at susubok. Mula dito sa ilang pagsubok, you will try again one more time. Huwag kayong panghihinaan ng loob. This is the best time, Leo, na pag-aralan ang iyong income, kung paano ka
nagbabudget, kung paano ka nagsisave, kung paano mo pinangahawakan, okay? Paano mo pinapaangat yung tamang responsibility when it comes to money. Other messages na mention ko na yung pamilya. Maaring ang ilan talaga yung inyong isipan, yung inyong mga puso ay magbalik or makaramdam kayo ng longingness or pagka-miss sa kanila. Or if this is about your physical home, ayan, meron kayong ilang aayusin dyan. Halimbawa, hindi nyo inaasahan nasira yung ganito, ganon. Sa mas practical guys, or meron kayong ilang maging problema sa inyong physical na tahanan, kahit sa simpleng tensyon, physically, emotionally. At dito, syempre pa, ito yung bibigyan nyo ng higit na attention this time. Okay. Pero, huwag kayo mag-alala. Isang indikasyon ng Eight of Swords, both are in reverse. Meaning, manlalaban kayo. Ito ay something na hindi magiging malalim na problema kung pangahawakan ng may balance na hindi ka nagpapabigla-bigla. Okay? Isa ring indikasyon kasi nga po kung mabigla man ang ilan sa inyo sa dami ng minsan kinakaharap natin sa pang-araw-araw, it's okay to pause, Leo. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Recharge your energy. Pahinga rin pag may time. Para sa inyo, Leo. Hello, Virgo. Mid-April. Mid-month. April 2024, kuha lang po tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Anong mensahe ang marahil ay kailangan nyong marinig? Ngayon, kuha lang po tayo ng mensaheng gabay. Para sa mga Virgo, message. Virgo. Okay, may pumabagsak dito. Okay, tingnan muna natin. Knight of Wands, reverse. Five of Wands, reverse. Parang gusto ko pang mag-add dito. And the Temperance, reverse. Okay, so nakakakuha tayo ng ilang reversal cards. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. May ilang naisip parating ito. Okay, kung ang ilan sa inyo, una-unahin na natin, pagdating sa relationship, partnership. Napakalawak po ng relationship area. Umaangat dito unang-una na sa trabaho at kapareha. Five of Wands, reverse. Temperance, kung merong tensyon, kahit sa simpleng tensyon, or even conflict kayong kinakaharap ngayon, ito po ay, huwag kayong mag-alala, guys. Ito ay pangmadalian, hindi. Temporary lang. Lagi ko namang na-mention, walang forever. Ayan na naman sa walang forever, Simonshal. Hindi. Ito ay part ito ng kailangan mong mission ngayon, Virgo. Yung ilang difficulty, yung struggle, yung conflict na ito. Sa kapareha ba? Okay? Or, sabi ko nga, katrabaho. Lalo pa kung nakaramdam kayo ng pag-init ng ulo. Ayan, sa mas practical. Or, nagkaroon ng ilang miscommunication, misunderstanding, disagreements na hindi may iwasan, napaka-normal sa anumang relasyon yan. Ulitin ko, temporary lang yan. At the end of the day, merong kaliwanagan. Maaring hindi lang ito agad-agad, okay? Pero, yan po ay merong solusyon. Merong pag-aayos, merong pagkakasundo ako nakikita dito. Kung inyo lamang tutulungan ng sarili na sumabay dito sa ilang proseso, gaano man kabagal ang buhay, yung takbo nito sa ngayon. Meron mang ilang glitches, delays, okay? Sasabay lang tayo. Yun lang din naman ang ating patuloy na magagawa. Ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay na ito. Okay. I-add ko to pagdating sa relationship. Dalawa tong nakikita ko eh. Sa mas positive, kung ang ilan sa inyo ay andito na sa relasyon na kung saan ay okay naman kayo eh, ng iyong kapareha. Halimbawa, nagpaplano na rin kayo, kasi nga po may pag-aayos eh.
Okay, or meron kayong inaayos ngayon, ang inyong koneksyon, or itong, halimbawa, ikakasal na kayo, okay, or ito na yung pinagpaplanuhan nyo. Ayan na. Para bang, andyan na yung eagerness na magsama. Andyan yung init. Pero kaakibat niyan, yung ilang pag-init din ng ulo na hindi maiwasan. Normal lang yan. Kung kayo'y meron na talagang nalagpasan na ilang pagsubok sa inyong buhay together, ano na lang to, kumbaga sisiw na lang ito, easy-peasy na lang tong pwede nyong kaharapin ngayong mid-month. Ulitin ko, temporary lang. Okay, ano lang to, simpleng tension, kumbaga. Pero kung kayo naman ay wala dito sa alignment right now, kumbaga merong ilang, ayun na, yung ilang glitches, hindi smooth yung daan para sa inyo, sa inyong mga kapareha or koneksyong ito. Okay. Napatigil si Moonshot. Huwag madaliin, okay? Uulitin ko sa huli, ano man o ano pa man ang kinakaharap nyo sa relasyon, may pagliwanag. Huwag niyong pangunahan ng, huwag kayong magpatalo na umangat ang inyong emosyon. I mean, balance is the key, moderate, kalma. Sabay. Kasi, dalawa nga lang to. It's either you will decide na mas laliman ng connection for some of you, or meron na talaga kayong, kasi diba, kapag meron tayong nakatensyon, naka-conflict sa mas practical, dalawa lang yan. It's either, yun nga, papatawarin mo, magiging okay kayo ulit, or papatawarin mo pa rin, pero separate ways na kayo. I mean, sa huli, para sa'yo rin yun eh. Pipiliin mo kung saan ka mas at peace. Okay? Kung saan ka mas magiging komportable, mas tahimik, mas moderate. Hopefully, kahit paano nakuha si Moonchild doon. Kasi guys, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, napakalawak ng pwedeng iparating nito. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Para may ilang changes tayo dito ang nakikita. Kahit sa simpleng perspective or paniniwala nyo sa buhay. May ilang aral ito sa huli. May kaliwanagan. Huwag lang kayo magmadali. Iwas pressure ngayon. Kung nanaisin, i-divert nyo lang muna yung inyong mindset o yung inyong pag-iisip, yung pakiramdam nyo sa alam nyong mas positive now. Okay? Siyempre pa. Hindi sa iiwasan nyo, especially kung meron talagang problema para sa ilan. Hindi sa tatakbuhan nyo yan. Pero hindi nyo rin naman kailangan ay harapin agad-agad lahat. Isa-isa lang, ipoproseso ang mga bagay-bagay. Para sa inyo, ngayong mid-April 2024, Virgo. Hello, Libra, mid-April 2024, mid-month of April, kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra. Anong maiwan natin para sa kanila ngayon? Message, Libra. Okay, kumpol na sila. Okay, dalawa. The Ten of Wands and the Hierophant. Parang gusto ko pang mag-add ng isa dito. The Tower. Biglang parang lalo tayo naging complicated. Lalo atang naging complicated. Hindi. Libra. Okay. Dito bang nagdaang eclipse, Libra? Kasi Libra, pinaka nag-highlight sa inyo ang nagdaang eclipse. Okay, so, meron bang ilang shocking or surprising events kayong naramdaman? Or inihain sa inyo ang universe? Okay. Maaaring merong na-reveal. It could be positive, negative. It could be unexpected for some of you. Or ngayong mid-month, patuloy inyong paangatin yung inyong pagiging flexible sa sitwasyon. Maaaring hindi naging madali for some of you, guys, hindi kailangan laliman yung bawat naiiwan na messages ni Moonchild. Mensaheng gabay lamang po.
Pero hindi rin naman kailangan katakutan. Minsan masyado tayong na-attach sa messages. Ito po ay hindi kailangan laliman. Okay, pero ano man yung naramdaman mo, Libra, lalo pa kung kaakibat nito ay yung ilang bigat. Kita mo naman, the Ten of Wands ay narito. May ilang naging dalahin. It could be physically, mentally, medyo naging draining, or hindi mo na inaasahan yung stress for some. Pero ang iniiwan dito, may pagkamalalim. It could be a turning point in your life, Libra. Malapit ka na dun sa major event palalo sa iyong buhay. Papunta ka dun. Meron itong katapusan, itong ilang struggle na to. Or sabi ko nga, positive, negative, umiikot ang buhay, andyan ang ups and downs, minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Libra, ano man ang ibinato sa'yo ng life, anumang tension ito or kagaanan ng buhay, meron mang comfort, at the end of the day, merong bagong ikaw na aangat. Sabi ko nga, kahit sa simpleng, mula dito sa revelation na to, kahit sa simpleng realization, na mas kilala mo na ngayon, mas makikilala mo na ngayon ang iyong sarili. Okay? The Hierophant ay narito. Kung meron kayong ilang struggle right now, o naging struggle at one point ngayong buwan, isang indikasyon na isisentro ang inyong mga faith. Maging ano pa man po ang inyong religion, yung inyong mga faith, na lagi nyo lang, di ba, wala naman tayong higit na kakapitan kung hindi siya. Ang ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man ang inyong religion, kapit lang tayo sa Kanya, lalo pa kung may ilang bigat talaga. Uulitin ko, meron tong dahilan, meron patungo ka doon sa mas ikaangat mo pa, Libra. Maparelasyon man or partnership area yung iyong higit na binibigyan ng tuon at focus ngayon. Diyan po, merong resulta. Meron kang makukumpleto. May completion tayo nakikita dito. Gaano man yan kalaki kaliit. Okay? Wag lang kayong magmamadali. Yes. I know, kung nakapakinig kayo kanina pa sa ilang readings, sa mas practical dito, hindi ito yung best time para bumuo kayo ng major decision nang hindi nyo pinag-iisipan. Pero kung wala kayong options, wala kayong, hindi nyo maiiwasan, kailangan nyo nang gawin ngayon, kailangan nyo nang pumirma ng ilang dokumento, kontrata. Huwag lang magmamadali. Okay? Papaangatin nyo dito yung awareness nyo sa bawat pagkilos or paggalaw dahil malapit na kayo dun sa resulta. Baka dyan pa kayo magkaroon ng ilang glitch. Isa-isa lang. Kung kinakailangan yung merong lapitan na someone mas mature, mas professional, mas nakakaalam, gawin yon. Kahit simpleng pagpapayo, maaaring makatulong. Para sa ilan, ang daming nais iparating ng cards, pero just only take what resonate po. This is the best time to assess or reassess your situation, maparelasyon man, partnership in business, or relationship-wise, career. Meron kayong tinatapos na documents, ganyan. Sa kasal ba to? Dahil Hierophant ay narito, marriage, anything related sa marriage, or work, business, at siya nagkakaroon ng ilang bigat, yung ilang stress, pressure. Iwas lang doon, isa-isa ulitin ko, iwas sa stress. Umaangat yung pagka-busy ngayon, and yung pagiging productive ng mga Libra, na napakaganda, blessing yan. Blessing yung nagiging busy tayo sa pang-araw-araw. Pero work and life balance lang din.
Kasi baka, ito hindi isang medical advisor ang moon child, physically pagod na pala or mentally drained na pala. Very important this month na pakiramdaman nyo rin ang inyong mga sarili. Tapikin nyo ang inyong mga balikat. Okay pa ba kayo? Pahinga rin pag may time. Okay? Humingi ng tulong kung kinakailangan. Sabi ko nga, hindi nyo kailangan dalhin lahat ng dalahin. Meron kayo ditong suporta. Meron kayong makakapitan. Higit siya. Okay? Ang ating nag-iisang creator, si Lord. Isentro ang inyong mga faith. Kausapin nyo siya, lalo pa sa mga panahon na mag-apply itong bigat na to. Para sa inyo, ngayong mid-April 2024, Libra. Hi, Scorpio, mid-April 2024, mid-month of April. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward para sa mga Scorpio. Anong may iwan natin para sa kanila? Message. Scorpio, anong may iwan nating message sa inyo ngayon? Ayan, meron ng bumagsak na isa. Ayan, may umaangat pa dito. Sige. The Ace of Wands. The Strength card. Both are in reverse. Ito hindi kailangan laliman. Actually, maybe this is a sign. Excuse me po, medyo inaano tayo, no? Kasi kanina pa tayo nagsasalita. Nasa Scorpio na tayo finally, pero eto, hindi po isang medical, professional health advisor ang moon child. Sa mas practical, kita niyo naman the Strength card. This one is in reverse. Kung meron kayong medyo nagiging imbalance ang inyong pakiramdam, physically, or mentally, emotionally, this is a sign marahil para sa ilan sa inyo na bigyan ng higit na prioridad at focus ang inyong pakiramdam, kalusugan. Okay, magpalakas. Marahil isang indikasyon ito, lalo pa with Ace of Wands. Marahil ang ilan sa inyo ay higit na nagiging productive or busy sa ilang trabaho, gawain, responsibilidad, proyekto, kliyente. Ayan, tayo po yung general reading. Just only take what resonate. Pero kung sobrang busy ng buhay, na sobra-sobra yung iniaalay nyo ng enerhiya sa inyong buhay paggawa, especially, na napakaganda dahil blessing yan. Yung blessing of work, umaangat pa rin po dito. But at the same time, napakaganda rin ng pagkakataon na ito, mid-April, Scorpio, na mag-invest rin kayo ng enerhiya na pwede nyo ibigay sa inyong mga sarili. Deserve nyo yan. Alagaan din ang sarili. Parang message din kay Moonchild. Idamay nyo si Moonchild. Sa mas practical, pagdating sa inyong mga health diet plans, ayan, kung meron kayong ilang fitness goal, why not? Idamay nyo na si Moonchild. Sabay-sabay tayo, ganun, kumanta pa, pero napakaganda ng pagkakataon ito. Bigyan nyo ng chance ang inyong mga sarili to recharge your energy para mabawi nyo itong strength. Kasi minsan, hindi rin natin, lalo pa kung andito talaga yung investment ng inyong physical na aspeto or ng inyong mga emosyon sa mga goal nyo. Nag-iinat kayo doon sa mga bago or sa inyong talagang higit na binibigyan ng prioridad ngayon sa trabaho. Minsan, ang hirap ng pakiramdaman ng sarili. So, more on self-care, Scorpio. Deserve ang magpahinga, magpaspa, magpasalon, anything related na may patungkol sa'yo talaga. Okay? At dito, sa pagkakataong ito, Scorpio, of course, tanging ikaw ang higit na makapagsasabi. Other messages, if ever hindi yun mag-apply, okay, the Strength. The 8. Okay, 8. And the Ace of Wands. Bago. So, ito na naman tayo. Kung nakapakinig kayo sa ilang aking binasahan noong una, meron akong naalala sa dami na Kumbaga, you're out with the old na At dito na kayo sa mga new beginnings, new priorities, new projects, sabi ko nga. But at the same time, maaring ang ilan sa inyo, lalo pa kung
meron kayong, hindi kailangan liliman. Meron kayong hindi natatapos pa sa nakalipas, sa nakaraan. Napakagandang pagkakataon ito ngayon para tapusin muna yun. At hindi kayo mag-jump start agad sa something bago just because excited kayo or ito yung nakikita nyo. Huwag madaliin. Isa-isa lang. Okay? Huwag kayo masyadong magpadala sa inyong pakiramdam. Napakahalaga. Totoo naman yun that you should always know your business. Pag-aaralan kung kinakailangan. At sabi ko nga, marahil yung nakaraan or nakalipas, anything na may kaugnayan sa past, kahit yung aral, ayan, yung ilang lessons na natutunan mo doon, maaaring maggamit mo yon ngayon para sa ilang bago na gusto mo pang makita sa iyong buhay, trabaho man or relasyon. Para sa inyo, ngayong mid-April 2024, Scorpio. Hi Sagittarius, mid-April 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message. Para sa inyo, ano nga bang mensahe ang marahil ay kailangan yung marinig ngayon? Will be straightforward, mensaheng gabay lamang po. Sagittarius, message. Sagittarius, ano maiwan natin para sa kanila? Okay. Uy! Grabe, pati ako. Since pare-pareho kayong mga fire, talagang lumabas siya lahat. Kanina, start from Aries, Leo, at kayo Sagittarius, the Eight of Swords. This one is in reverse. Gaano man minsan negative ang ilang bagay sa buhay. As a Sagittarius, papaangatin nyo dito yung positivity, yung pagiging optimistic, yung balance with King of Cups. Ang ganda, actually. Positive na actually ngayon. I mean, maaaring yung energy ngayon ng mga Sagittarius ay more on sa inyong passion or yung matatawag nyong calling, maging ano pa man yan. Kung ano yung tinitibok ng puso nyo ngayon, Sagittarius, ano ba yan? Para bang nagiging mas on fire kayo sa part na yan. Maging, ulitin ko, yung passion, napakalawak niyan. Maaring ito ay sa inyong mga romantic side or relationship area or yung passion kahit sa simpleng kagustuhan, yung mga hilig nyong gawin kung saan kayo ay higit na nagiging masaya, nagiging creative, or yung mga hobbies, yung sports na mga kagustuhan nyo, maging ano pa man yan, kung saan nandun yung, kumbaga, kung pagsasamahin nyo dito ang trabaho at yung mga hilig nyo para sa ilan na naasam na to or alam mo yon, hindi lang kayo nagtatrabaho pero naipapamalas niyo rin yung mas natural na kayo dahil mahal niyo yung ginagawa niyo, gusto niyo yung ginagawa niyo. So, kung nandyan ka sa pagkakataong ngayon, kahit sa yung sariling pakiramdam lang Sagittarius, maybe andito ka, nasa alignment ka, andito ka sa yung purpose, basta masaya ang iyong puso. Andyan ka ngayon sa tamang posisyon, relasyon, maging ano pa man yan. Na-mention ko yung hilig or yung kung saan kayo magiging masaya na para kayong mga bata. Mapapaangat nyo dito yung hindi lang pagiging positive, pero yung pagiging creative, yung pagiging malikhain nyo, or maybe isang message po yan. Napaangatin nyo yung inyong mga inner child ngayon, yung inyong mga young at heart, na para kayong mga bata lang. Yes, sabi ko nga, hindi perfect ang buhay. Andyan yung positive, negative. Pero this time, di ba kapag bata tayo, halimbawa, nasugatan ka ngayong araw, tapos umiyak ka, ayan, dama mo yung pain. Pero kinabukasan, handa ka na ulit masaktan ulit. I mean, kasi nga, bata naglalaro ka lang. Yung playfulness, okay? Paangatin mo yan ngayon. Pagdating sa relationship, partnership, love sector, Sagittarius, ang balance with King of Cups,
maaring andito yung inyong mga desire. Sabi ko nga, yung pagiging romantic nyo, reversal tayo every time. So, maaaring mas maramdaman nyo ito sa kapareha if in a relationship. Yung spark, yung pag-glow ng inyong connection, ang ganda ngayong panahon ng kainitan. Kainitan, summer daw kasi. Ayan, na-mention kaya yung kainitan, okay. Since kanina ko pa umaangat itong 8 of Swords talaga. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Pero for some of you, ang balance kasi ng nakikita ko ngayon sa inyo, Sashi, sa kabila ng ilang glitches, ng ilang hindrance, distractions ng buhay, nananatili kayong tuwid. Or maybe isang message yan, na huwag kayong magpapatalo sa ilang distractions. Balik tayo, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kung andito kayo sa connection, relationship, na on fire talaga, nag-iinit, nag-glow ang inyong mga love life, hindi po yun posible for some of you na makabuo ng baby. Merong baby blessing tayong pakiramdam dito. Pero again, this is a general message po. Hindi kailangan laliman ang name-mention ni Moonchild. Kung hindi pa kayo ready sa point na yan, maaaring ito ay mag-apply sa ilang taong malapit sa inyong puso or sa usaping bata. Maaaring meron kayong ilang concern sa ilang bata sa inyong paligid, okay? Or sa ilang isip bata sa inyong paligid, ganun. Hindi. Or isang message ito sa Sagittarius, sabi ko nga, papaangatin yung inyong mga inner child, yung young at heart, na masaya lang, na positibo lang. Para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, mid-April 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Ano nga bang mensahe ang marahil ay kailangan yung marinig ngayon? Para sa mga Capricorn, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Capricorn. Uy, agad-agad, meron nang bumagsak. Add tayo dyan. Okay, wala pong mabagsak. Tingnan na muna natin. King of Pentacles reverse. Sige, add pa tayo dyan. Kailangan natin ng clarification dyan. Capricorn. Uy. Three of Cups. The Sun ay narito. King of Pentacles reverse. Okay. Capricorn. The Sun. Napakagandang indikasyon. Andito yung energy. Positive energy. Ano man ang pakiramdam nyo ngayon, highs or lows ng buhay, positive energy. Okay, eto. Three of Cups. Merong ilang ganap. May ilang events, party, mapabusiness man ito, or social events, wedding, ayan, kita mo, this is about your friendship, or ilang workmates. Meron kayong higit na bibigyan ng priority sa part na yan, or even sa ilang kapatid, your siblings, or kung meron kayong kids na, higit nyo silang bibigyan ng tuon at attention ngayon, kung saan merong kasiyahan, positive lang. More on kasiyahan ang umangat sa mga Capricorn. Napakagandang pagkakataon ito. Kahit pa ito King of Pentacles po kasi, umaangat yung inyong pagiging hardworking. As a Capricorn, naturally, action-oriented talaga kayo. Masipag. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong sarili. Pero this is the best time, marahil isang indikasyon ito, na why not take some time off naman your busy schedule to recharge, to relax, to have some fun with your friends, your family, or dito nga po, pagdating sa mga bata. Okay? Give yourself a chance na magliwaliw. Okay, other messages, if ever hindi mag-apply yun, na-mention ko na yung pamilya or kids.
yung pagbibigay nyo ng extra attention or focus para sa kanila. Kung hindi ito about sa kanilang kondisyon or sitwasyon, maaaring ito ay about sa inyong physical home. Maaaring meron kayong higit na bibigyan ng priority, kahit sa simpleng pagde-declutter lang ito, pag-aayos, pagkukumpuni ng ilang sirang kasangkapan, yung ganon. Okay? At ito, higit kayong magpupush pa rin na bigyan ito ng extra efforts, ng value, ng money, syempre pa. Okay? Or talagang meron kayong goal na nais ma-achieve ngayon. Kung lilipat kayo sa mas malaking bahay, or kahit pagdaan ng inyong tahanan sa house renovation, yung ganon. Positive possibilities ang nakikita ko rito. Especially nga po kung kayo yung mga provider na rin or breadwinners sa pamilya. Other messages, kung hindi pa rin mag-apply, stay balanced lang. Yun lang din naman gaano man talaga kahirap na manatiling balanse sa lahat ng pagkakataon. Pero papahintulutan mo ang sarili, yes, na magtrabaho, na mag-push, grind kung grind, laban kung laban, work kung work, pero pahintulutan mo ang iyong sarili to, to enjoy. Deserve mo yan. Lalo ngayon, bakasyon. Tama ba? Bakasyon. Naisip ko bakasyon ngayon ng mga bata. May mga bata kasi tayo nakikita rito. Yung kasiyahan. Or pag-angat ng iyong pusong parang isang bata. Hindi isip bata, okay? Pero yung yes, mature. Pero at the same time, napapangat mo rin yung parang ikaw ay isang bata na nag-e-enjoy lang. Ano pa? Hanggat andyan naman yung balance, natututukan mo pa rin ng trabaho, pamilya, walang masamang tinapay. At walang masamang tinapay, wala kang malalim na magiging problema. I-claim na natin yan. May magandang flow, nandito yung energy. Paaangatin mo lamang dito, patuloy na papaangatin ang positivity. Okay, para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, mid-April 2024. Mid-month of April, kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Ano nga bang mensahe ang marahil ay kailangan nyong marinig ngayon? Mensaheng gabay lamang po para sa mga Aquarius. Message, Aquarius. Anong iwan natin para sa kanila? Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Okay, medyo madami to. Piliin lang natin. Sige, kunin ko itong pinaka nasa unahan, the Strength card, the Queen of Wands, and the Ace of Wands. Okay. The Strength, Queen of Wands, Ace of Wands. So, pinaka-sentro na dito ang inyong power, ang inyong kalakasan, or talagang aangat yung maraming enerhiya para sa ilang bago, or pagbabago, ilang bagong simulain na naghihintay para sa inyo, pagdating sa karera, kapareha, pagdating sa money, andito yung energy. Okay. Okay. Unahin natin tong medyo pakiramdam ko ay hindi masyadong okay. Okay, ito napaka-normal naman. Lahat tayo dumadaan sa ups and downs, highs or lows, lalo pa sa usaping pera. Yung energy kasi malakas, maaring makaramdam ang ilan sa inyo nung pagtaas ng ilang bills or expenses this month. Oo nga, summer, baka moonshot, yung Meralco yan. Tumaas ang bill sa kuryente. Yung ilang gastusin, baka dito mag-apply yung enerhiya na yon. Na, ulitin ko, meron kang power. Meron kang sariling kakayanan, Aquarius. Huwag mong pagdududahan ang iyong sarili this time kung paano mo tutugunan ang ilang responsibilidad sa paraan mo kung paano ka mag-budget or mag-spend ng money. Okay?
Papaangatin mo dito ang iyong pagiging independent. Kaya mo yan. Meron kang, ulitin ko, kakayanan. Other messages. If ever hindi mag-apply yun, okay. Sabi ko nga yung bago, no? May pag-angat ng mga bago. Or you will be trying something new ngayong buwan. Pagdating, depende na ito, kahit papare-pareho kayo ng sign, guys, depende kung saan nagka-highlight right now ang inyong mga buhay. Halimbawa, sa trabaho, may something bago dyan. Hindi sa maglilipat kayo ng bago. Pero why not? Actually, positive, guys, yung strength. May pag-level up. So, may pagtaas ng position. Claim na natin yan. May bagong offer, bagong project, bagong client. Why not? Okay, or kung meron mang pagbabago, dito, ulitin ko, meron kang power. So, stay flexible lang din and adaptable sa ilang pagbabago na ito na pwedeng ihain sa'yo ng mundo sa ngayon. Okay? Kung hindi naman to bago, part ito ng mga luma. Ano daw yun, Moonchild? Hindi. Kumbaga, kahit sa ilang old patterns, old situation, or old people, meron tayong nakikitang old kasi nga merong new. So, maaaring merong something na may pag-angat ng ilang luma. Hindi. Kumbaga merong ilang reconnection, or kayo tong minsan, hindi minsan, maaaring talagang kusang nga-angat. Reversal po tayo every time. Kung hindi ito kusang dumating, bumalik sa buhay mo, ay ikaw ito, kahit sa simpleng pag-reminisce, pag-revisit nyo from the past, yung mga pakiramdam nyo from the past. Or talaga sa mas practical, merong connection or reconnection from the past sa ilang old friends, or ilang connection from the past na naging malapit sa inyong buhay. Okay? Na kung saan masasabi nyo na meron ng ilang pagbabago kayong naramdaman sa isa't isa. Yung ganun. Pero ano pa? Napakaganda. Andito yung strength. Lagi mong tatandaan na may kakayanan ka. Ano mang pwede mong maramdaman or kaharapin ngayong mid-month of April 2024. At hello Pisces, mid-April 2024, mid-month. Ano nga bang mensahe ang marahil ay kailangan nyong marinig? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Pisces. Ano mo iwan natin para sa kanila ngayon? Message? Pisces. Uy, okay. May ilang bumagsak na. The Star, this one is in reverse. The Five of Pentacles, gusto ko pang mag-add dito para sa mga Pisces. Okay, gusto ko makakita the Ten of Wands. Okay. So, the Star, guys, Pisces, the Star is still the Star kahit pa ito ay in reverse. Baliktad-baliktarin pa rin natin yan. Yan po ay mga tala pa rin. Magniningning ka pa rin. Or maybe isang mensahe yan na marahil ay kailangan yung marinig ngayon na ikaw ay kumikinang. May positibo. Stay positive. May pag-asa. Okay? Meron pa. Lalo pa para sa ilan sa inyo na kailangan marinig ito. Five of Pentacles, the Ten of Wands, may ilang bigat. Sa trabaho ba ito? Sa pera? Sa ilang gastusin? May ilang dalahin na hindi nagiging madali. Okay? Pero ulitin ko, papaangatin mo ang pag-asa. Habang buhay may pag-asa, yan yung pinakamoto dito. I-claim natin na ito po ay malalagpasan. Ano man yung hirap ngayon. Guys, tayo ay general reading. Take only what resonates sa sitwasyon. Pero kung okay naman kayo financially,
I mean, hindi kayo kinukulang, sumusobra pa nga. Maybe this is only a reminder para sa inyo na lagi niyong papaangatin dito yung tamang responsibilidad kung paano natin panghahawakan ng pera. Okay? Pero Pisces, andito yung enerhiya na makakaya mo. Kailangan mong marinig to. Kaya mo, kakayanin mo, malalagpasan mo. Merong matatanggap, merong papalapit sa'yo. Gaano man minsan parang ang bigat na moonchild, kailan pa yan? Ang daming bayarin, parang for some, it could be unexpected, guys. Yung ilang unexpected bills or payments na kailangan natin tugunan at hindi may iwasan, di ba? Lalo pa sa hirap ng buhay ngayon. Pero kailangan mong marinig ngayon, Pisces, na kaya mo. Meron mang ilang delays sa takbo ng resultang ito na gusto mong makuha, pera ba? Or pagdating sa trabaho. At dito, ang ilan ay nababalutan nung yes, merong stress, merong confusion. Alisin yan. Ito po ay pawang challenge. Okay, challenge lamang. Sabi nga nila, walang ibabato sa'yo ang buhay, ang mundo, or ang universe rather, na hindi mo kakayanin. Okay, lagi mong tatandaan, ito ay ma-handle mo. Huwag mong bitawan. Huwag mong isuko ang bataan. Charot. Huwag mong isuko ang laban, Pisces. Maniwala ka. You will be glad na nagawa mo, na panghawakan mo. Kapit ka lang, okay? Sa mas praktikal, may pagliwanag ng inyong mga ora. Yung kayo, kahit yung inyong mga simpleng presensya, yung inyong mga presence, lagi lang kayong magpapakita, ayan, sa mundo. Kumbaga, yung quote na favorite natin, ano na yung quote na yun, Muchat? Ano yun? Nasa dulo ng dila natin. English kasi to. No matter how you feel, diba? Always show up. Dress up. Ayan. Kasi nga sabi ko, yung energy nyo kayo lang, sapat na. Kumikinang kayo. Kumbaga, kahit pa sa mga panahon na parang feeling nyo, ang pangit nyo, di ba may pagkakataon na ganyan? Kasi stress tayo sa ilang problema. Pero sa true lang, nagiging inspirasyon pala kayo ng ilang taong malapit sa inyong puso o ng ilang katrabaho. So, patuloy mong papaangatin dito yung kumpiyansa. Okay? Tiwala lang sa iyong kakayanan at sa iyong sarili. Patuloy na magpakita sa mundo. Kaya naman parang di na down tayo nung ating pakiramdam. Minsan wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating mga sarili. Isa pa, merong suporta dito. Okay, hindi ka nag-iisa. Lagi mong tatandaan na meron kang gabay. Your journey is always being guided, Pisces. Ngayong mid-April 2024.